Mga kapuso, nagbigay na nga po ng salaysay ang tatlong overseas Filipino worker na umano'y nakaranas ng pang-abuso mula sa isang opisyal ng Philippine Overseas Labor Office sa Riyadh, Saudi Arabia. At sinabi na nga po ni DFA Secretary Albert Del Rosario na wala pang magpapatunay ng alegasyon ng sex for flight scheme sa Kuwait, sa Jordan at sa Syria. Balikan po natin yung ulat ni Ivan Mayrina. Tatlong OFW mula Riyadh na naglakas loob magsalaysay nang naranasan nilang pang-aabuso mula sa isang opisyal sa POLO o Philippine Overseas Labor Office sa Riyadh, Saudi Arabia. Kwento ng isang dating kasambahay, Marso ng taong ito nang tumakas siya sa kanyang mapang-abuso employer. Tumakbo raw siya sa POLO, pero kung saan daw po ako tinira, kung sa harap o sa likod, hindi ko po talaga inaasahan kasi nga po mataas na tao, karespeto. ang isa pang kasambahay tumakas din daw sa kanyang employer nitong Disyembre. Matapos lumapit sa POLO, halos 4 na buwan daw siyang di umano'y itinengga sa isang bahay kalinga nang walang kontak sa kanyang ahensya. Nagmakaawa na raw siya sa opisyal ng POLO dahil graduate ang kanyang anak at gusto na niya talagang umuwi. In-interview niya ako sa sasakyan na ako daw po ba nahipuan ng employer. Sumagot siya sa akin na pwede ba ako ang humipo dyan? Then after that, sir, nung mga ganung party, ilang araw po may tumawag sa akin na Pinoy din na nag-alok po sa akin ng part-time job. Ano po kako yung trabaho na yan, sir? Adi sabi niya, huwag mo nang itanong kasi simple lang naman ang gagawin mo, one night stand. Mas malala naman ang sinapit ng isang beautician. Hinila niya ako, tapos hinalikan niya ako. Hinalikan niya po ako na nakalabas po yung dila niya. Sabay hinawakan niya po yung maselang party ko dito po sa taas. Ay, nililihis niya na yung abaya ko papataas ng ganon. Buti na lang po yung abaya ko papataas na ganon. Doon ako nagpupumigla, sir, baka may tao, sir, may paparating na tao. Doon nagtatakbo na po talaga ako. Hindi raw nila alam kung may iba pang biktima ang naturang labor officer. Pero makailang ulit na raw nilang narinig ang sex for flight scheme. Takot daw sila magsumbong dahil baka hindi asikasuhin ang mga kaso nila. Sinabi ko po sa kanya yun, sir, na baka masiraan ako ng bait sa ginagawa mo. Alam po ang sagot niya, sir, nako, wag naman sana labanan mo dahil wag kang magdagdag ng mga pasyente dyan na sira ulo. Sa press conference, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario na may 3 OFW na handang tumistigo laban sa isang opisyal ng Department of Labor and Employment sa Embahada ng Pilipinas sa Riyadh. Nirecall na ang naturang opisyal para humarap sa investigasyon. From Riyadh. Certain allegations were confirmed and this was accomplished by the 3 witnesses from Riyadh coming forward and providing us their testimony. Ayon kay Del Rosario, wala pa raw silang nakakausap na magpapatunay ng mga alegasyon ni Congressman Walden Bello tungkol sa umanay sex for flight scheme sa mga embahada sa Kuwait, Jordan at sa Syria. Hinihikayat ng DFA iba pang biktima ng pang-abuso na lumantad na. Pinag-aaralan din ang pagreporma sa sistema ng mga Filipino Workers Resource Centers o FWRC sa ibang bansa dahil dito nag-uugat ang ilang aligasyon. Pinapatawag naman para sa konsultasyon ng mga heads of post sa Hong Kong, Singapore at Malaysia kung saan merong FWRC. Van Mayrina, GMA News.